A few years ago, you founded a company that manufactures meatless burgers. Your product is now sold in stores worldwide, but you've recently received awful news. 3 unrelated people in one city died after eating your burgers. The police concluded that a criminal targeted your brand, injecting poison into your product in at least 2 grocery stores. The culprit used an ultra-fine instrument that left no trace on the packaging, making it impossible to determine which products were compromised. Your burgers were immediately removed from the 2 stores where the victims bought them. The deaths are headline news. The killer is still at large, and sales have plummeted. You must quickly develop a strategy to deal with the crisis. Your team comes up with 3 options. 1. Do nothing. 2. Pull the products from grocery stores citywide and destroy them. Or 3. Pull and destroy the product worldwide. Which do you choose? Your company lawyer explains that a recall is not required by law because the criminal is fully responsible. She recommends the first option, doing nothing, because recalling the product could look like an admission of fault. But is that the most ethical strategy? To gauge the ethicality of each choice, you could perform a stakeholder analysis. This would allow you to weigh the interests of some key stakeholders, investors, employees, and customers against one another. With the first option, your advisors project that the crisis will eventually blow over. Sales will then improve but probably stay below prior levels because of damage to the brand. As a result, you'll have to lay off some employees, and investors will suffer minor losses. But more customers could die if the killer poisoned packages elsewhere. The second option is expensive in the short term and will require greater employee layoffs and additional financial loss to investors. But this option is safer for customers in the city and could create enough trust that sales will eventually rebound. The third option is the most expensive in the short term and will require significant employee layoffs and investor losses. Though you have no evidence that these crimes are an international threat, this option provides the greatest customer protection. Given the conflict between the interests of your customers versus those of your investors and employees, which strategy is the most ethical? To make this decision, you could consider these tests. First is the utilitarian test. Utilitarianism is a philosophy concerned with maximizing the greatest amount of good for the greatest number of people. What would be the impact of each option on these terms? Second is the family test. How would you feel explaining your decision to your family? Third is the newspaper test. How would you feel reading about it on the front page of the local newspaper? And finally, you could use the mentor test. If someone you admire were making this decision, what would they do? Johnson & Johnson's CEO, James Burke, faced a similar challenge in 1982 after a criminal added the poison cyanide to bottles of Tylenol in Chicago. 7 people died and sales dropped. Industry analysts said the company was done for. In response, Burke decided to pull Tylenol from all shelves worldwide, citing customer safety as the company's highest priority. Johnson & Johnson recalled and destroyed an estimated 32 million bottles of Tylenol, valued at $250 million in today's dollars. 1.5 million of the recalled bottles were tested, and 3 of them, all from the Chicago area, were found to contain cyanide. Burke's decision helped the company regain the trust of its customers, and product sales rebounded within a year. Prompted by the Tylenol murders, Johnson & Johnson became a leader in developing tamper-resistant packaging, and the government instituted stricter regulations. The killer, meanwhile, was never caught. Burke's decision prevented further deaths from the initial poisoning, but the federal government investigated hundreds of copycat tampering incidents involving other products in the following weeks. Could these have been prevented with a different response?
Was Burke acting in the interest of the public or of his company? Was this good ethics or good marketing? As with all ethical dilemmas, this has no clear right or wrong answer. And for your meatless burger empire, the choice remains yours. Would you sacrifice one person to save 5? Unpack this famous ethical dilemma with our video on the trolley problem. Or learn how the efforts of one scientist at the FDA prevented a national health crisis. Ayun! Uy! Okay na ba to? Ay, okay na. Ay, kayo nga. Kayo nga yung kanina ko pa hinahanap. Bakit? Bakit ko kayo hinahanap? Kasi mami, pag-uusapan tayo. Bago dyan. Hindi pa ako nakakapagay sa inyo. Hi, vlog. So may pag-uusapan tayo. Oo. Ano? May tanong kasi ako sa inyo eh. Naguguluhan ako. Paano kung ganito? Nasa isang sitwasyon ka, ha? Kinitsyon ko. Ano kung nasa isang sitwasyon ka? Tapos, ang kasama mo pala yung loved one mo, or girlfriend mo, or boyfriend. Tapos, dito is family. Tapos, ikaw nasa gitna. Paano kung dumating yung time na kailangan mong mamili? Sino pipiliin mo? Ang iyong girlfriend or boyfriend? O family? Sino pipiliin mo sa dalawa? Sabi ko dyan, bigay ako ng situation para magkaroon ka ng idea kung paano ka pipili. Kasi ganito yan. Yung girlfriend mo or jowa mo ay matagal na kayo. Almost 10 years o 10 years sana all. So almost 10 years na. So dumating yung time na point na gusto kang isama ng jowa mo papuntang ibang bansa. Eh di syempre sabi niya siya, babe, kasama ko ng parents ko, pumunta kami ibang bansa. Sabihin mo sa'yo, ha? Talaga? Sabi, oh babe, gusto namin kasama ka daw niya, kasama ka daw. Sabi nila mami, daddy. Ha? Talaga? Sasama niyo ako sa ibang bansa. Teka lang, magpapaalam muna ako sa pamilya ko. Okay. Hindi sasama ka sa ibang bansa. Sabihin mo sa pamilya mo. Nay, tay. Si ano po kasi gusto niya po akong isama sa ibang bansa kasi doon na rin daw po sila maninirahan ng pamilya niya. Gusto na rin daw po ng pamilya makasama nila ako papunta doon. Gusto na rin po nila magsama na rin kami. Sabihin ng wala mo, ha? Bakit anak? Bakit kailangan mo umalis? Hindi ka ba nabibigla? Parang bilis naman nakakabigla. Sabihin, Nay, tay, mahal ko po kasi yung jowa ko. So, kailangan ko kasama ko siya kasi kung wala sila, hindi ko na alam mangyayari. So, syempre, sasabihin ng magulang na nag-iisa ka namin, anak. O kasi nag-iisang anak ka. Nag-iisa kang anak namin. At ayaw namin na mapalayo ka sa amin. Pag umalis ka, mangungulila kami, malulungkot kami. Ano mangyayari sa amin? Manghihina kami, baka magkasakit. Malayo yun. Magkaiba yung oras dito at saka doon. So, ibig sabihin, hindi pumayag yung magulang mo na sumama ka sa kanya. So, andyan na yung sitwasyon na papasok na kailangan mo nang mamili. Yung jowa mo o yung pamilya mo. Sino ang pipiliin? Ikaw, na nanonood ngayon, sa tingin mo, ile-let go mo ba yung girlfriend mo or boyfriend mo para mapagbigyan ng kagustuhan ng iyong magulang para sa kasiyahan? O sasama ka ba doon sa girlfriend mo at iiwan mo ang iyong pamilya
dito sa Pilipinas. Talagang, kung ako tatanungin nyo guys, well, kung ako tatanungin nyo, siguro dun ako sa part na pipiliin ko yung side ng family. Bakit? Kasi, pamilya. Kahit gaano pa kayo katagal ng girlfriend mo, jowa mo, kahit gaano pa kayo katagal, ang pamilya mo, andyan yan. Simulan ng isinilang ka, na paglabas mo, sila na ang kasama mo. Ang pamilya, iisa lang yan. Ang jowa mo, marami pa dyang iba. Kung iwan ka man niya, pagpalit, okay lang. Hayaan mo. Bakit? Dahil marami pa dyang iba. Kung mahal ka talaga niya, hindi ka niyang basta-basta. Hindi ka niyang papapiliin, kundi sasamahan ka niya. Kaya ikaw, kung ano sa tingin mo ang dapat mong gawin, pag dumating yung time na yun, na ikaw na yung pipili, or kahit sa senaryo, hindi lang sa ganun part, marami pa iba dyan senaryo na pipili ka. O ito, yung pinakang moment ng batang 90s, ito yung pagpili. Yung binigyan ka ng piso, tapos pupunta ka sa tindahan, tapos bibili ka ng chichirya. So piso lang yung pera mo, so isa lang, ibig sabihin, isa lang yung mapibili mo. So kapag bibili ka ng chichirya, di ba? So, ano kaya yung bibili ko dito sa piso nito? Relate ka? Hindi ako batang 90s ha, pero ginagawa ko yan lahat. So, ano kaya pipiliin ko dito sa piso nito? Pipiling ko. So, talaga, ako nung time na yun, ginagawa ko, piso. Ano kaya ito? Ito ba? Ito. Kasi the moment of truth isa lang yung mabibili mo sa piso mo. So, talagang kailangan mong maging bata pa lang ako, kailangan ko na maging positibo sa pag-isip, naging nanda ako ng critical thinking, parang ini-imagine ko. Pag ito kasi, tinitingnan ko kasi na mabuntog, parang hangin, konti lang yung laman. Ganyan, tinisilip-silip ko, parang gano'n. Tapos, yung isa dito, ito, maraming laman. Pabili nga po nito. So doon, yun, sa apat niya, so kailangan namili na ako. So ikaw, ginagawa mo rin. Oo. Marami pang iba. Yung bibili ka ng damit. Kung sakto lang yung pera mo, yung budget, yung isang damit lang bibili mo. So, nung sa mall, pili ka talaga, pinakamaganda yung babae sa'yo, yung pogi ka tingnan, yung talagang nakakita sa'yo na, may nakakita sa'yo yung ibang tao na, uy, wow, wow talaga. So, maraming part ng sa buhay natin na nararanasan natin araw-araw, everyday of life, na mamili. So, ikaw, baka gusto mo mag-share, magbahagi ng experience. So, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo i-judge kung gusto niyo mag-share kasi yun yung naantay ko sa inyo. Oo, naantay ko yun sa inyo kasi alam niyo guys, kayo yung kailangan ko dito. Yung focus natin dapat sa isang bagay is kailangan naka-atay yun. Focus lang tayo. Sa negative, tanggal natin yan. Sabi nga nung isang vlogger, iwan pati pamilya. Joke nga, pero hindi mo yung dapat gawin nyo kasi kung meron tayong pangarap, bukas tayo sa buhay. Pamilya ang ating sandalan, pamilya ang ating kasama. Kailan? Dito tayo, magdasal sa taas. Maraming salamat and goodbye. Hello guys, bago tayo mag-umpisa, ipapakilala ko muna sa inyo ang aking sarili. Ako nga po pala si Jeffy Pilabandan at tatalakayin natin ngayong araw na ito dilemmas, non-moral and moral dilemmas. At pagkatapos na ito may paliwanag, ay manonood po tayo at mag-react po tayo dito sa ating video papanoorin. Okay, let's go! What are moral dilemmas? First of all, let's define what is a dilemma before we discuss a moral dilemma. So, what is dilemma? A dilemma is a situation
where a person is forced to choose between two or more conflicting options. Neither of each is acceptable. As we can see, the key here is that the person has choices to make that will all have result she or he does not want. Ang moral dilemma ay tumutukoy sa isang napakakomplikadong sitwasyon na iyong kakaharapin. Kailangan mong mamili sa isa o higit pang maraming aksyon moral, ngunit kung makakapili ka ay kasalungat naman ito sa isa pang moral na kinakaharap mo. Sa madaling salita, ito ay ang salungat ng dalawang bagay na moral. Halimbawa na lamang nito ay lumubog ang barkong sinasakyan mo. Kailangan mong iligtas ang isa mong anak, ngunit kung ililigtas mo siya, maaaring mamatay ang iyong asawa at ang iba pang anak. Nakita mo na kung iligtas mo ang iyong anak, ay maaari rin kayong mamatay dahil sa pagsabog ng inyong sinasakyan. Yo guys, papanoorin natin ngayon ang reaction video na aking nakita dito sa TikTok. So, let's go! Binigay niya, binalik niya yung wallet. Pumunta sa bahay. Bahay. Yoshi Wolfhorn? Yeah. I think I found your wallet. Oh my god! I've been so worried! Oh my god! Everything's in here! Yeah. I was just on the street back there. I have to repay you. Let me do something. Let me do anything. No, I'm totally fine. I'm not gonna take no for an answer. Get on in here. Oh, okay. Yeah. Ganyan siya maglakad. Ito horror. Let me get you something to drink. We have apple juice or mystery juice. Apple. Good choice. You're just full of surprises, aren't you? Make yourself comfortable. I was just about to call my bank and freeze my cards before you knocked on my door with the good news. You know, I just moved in. Yeah, don't mind the color. I'm planning on throwing up a few paintings, self-portraits. So, where are you from? You kind of look like you're from North Dakota. Never been there, but I'd love to go. Ang daming ID din. Uh-oh. You weren't supposed to find those. Man, I wonder what's going through your head right now. What's she gonna do? Cook me up and eat me? Is she gonna kill me? Is he gonna preach to me about his religion? Wish is that simple.
Reality is, I'm just looking for a friend. I think you're the type of person to bring back a lost wallet is the type of person I want around Yun lang pala. for the rest of my life. What do you say? Partners? Ano siya na pala Friends? kaibigan eh. Yeah, fuck that. Ano? Kaisip lang pala. So, dito sa ipinakitang video ko sa inyo, ito yung re-reca natin ngayon. Una, diba ginawa niya? Nakakita siya ng ano, ng isang wallet. So, tinignan niya yung laman, tapos pinuksan, kinuha yung pera. Tapos, nung tinignan niya yung ID, ayun, doon siya nag-isip kung ano yung tama na gagawin niya. At yun na, pinakita na, diba? Hanggang sa, ayun, napag-isip-isipan niya kung ano yung mangyayari dito sa future, tapos kung ano yung gagawin niya, kung ano ba yung desisyon na gagawin niya sa buhay niya. So, yun na nga, napag-isip-isip niya na baka nga ganun yung mangyari sa pinakita dito sa ganina, na baka mamaya ma-weirdoan siya sa gagawin ng lalaki tapos bibigay sa kanya yung wallet. So ang ginawa niya na lang, kinuha niya na lang yung pera tapos itinakbo na, tapos tinapon yung wallet. So ganun po yung moral dilemmas na ating pagkakaintindi. Sana po dito sa video ito ay may naintindihan po kayo about sa moral dilemmas. Sa dilemmas kasi ito yung bibigay ng decision making, right or wrong, or good and bad. Sana dito sa video ito maintindihan niyo lalo ang dilemmas. Yun lamang po, maraming salamat. So, andito naman tayo sa ating last session na nasagutin naman natin ang mga katanungan ng ating mga solid subscribers dito sa ating YouTube channel. So, sabi ni Alexander Nabal na what does individual's dilemma mean? So, what makes this question dilemmas is an individual definition of right and wrong or good and bad. However, in a time when many question our national moral character and pondering what to do is various situation can be a positive exercise preparing an individual for worst and best cases scenario. Good morning guys, my name is John Rayvon Perez from BetET. So, have you ever encountered at school like dilemma na kailangan mong mag-decide or mamili kung anong mas makakabuti? Kasi ako, oo. And if you want to find out, just stay here and watch my video. Let's go. So, last 3 years ago when I was senior high school, grade 12, sa aming school, and that day is examination day, 4th quarter. So, sobrang hirap ng subject na iti-take namin in last day ng examination namin. So, wala kaming review halos magkakaibigan. So bale, ang iniisip na lang namin is kapit sa patalim. Like, cheating, bigay ng sagot. So, nag-start na ang exam. So, lahat kami tahimik and start na. Hanggang sa binigay na sa amin yung examination paper and nabigla talaga kami. Nagkatinginan kami sa mata, mga kaibigan ko. So, bale, pagkatingin namin, alam na namin, di na namin alam. Like, wala kami masasagot. So, nagtawa na kami lahat nang di nakakarinig ng proof namin. So, lumating sa point na nagbibigay na kami ng sagot, cheating, nangongodigo na kami,
para lang may masagot kami kasi sobrang hirap talaga ng exam and last day na yon at ayun lang ang makapagpapasa sa amin sa exam na yon. So bali ang ginawa namin ay nag-cheat na nagbigay ng sagot kodigo. So dumating sa point na nahuli kami ng professor namin. Sadly, yes, nahuli kami. So nag-stop ang examination time. So nag-stop na. Pinalabas kami. Dalawa kami ng kaibigan ko. Nahuli kami nag-cheat. So bali, paglabas namin, pumunta kami sa faculty teacher and kinausap kami na kung sino ang nagbibigay ng sagot. So bali, maangan ako na hindi ako nagbibigay ng sagot, na yung kaibigan ko ang kumokopya sa akin para lang masave ko yung sarili ko sa suspension na tinatawag. Kasi sa school namin, kapag nahuli ka nag-cheating during examination day, mapaparusahan ng suspension or pwedeng ma-kick out. So sinave ko na yung sarili ko na hindi ko kailangan mag-suspend, hindi ko na kailangan ma-suspend, hindi ko kailangan ma-kick out. So tinuro ko yung kaibigan ko sa teacher namin na siya yung nag-cheat, siya yung nangopya sa akin. So ako, nagsasagot ako kahit wala talaga ako sinasagot. So sinave ko yung sarili ko. And after that, nakakalungkot isipin na ganun yung naging decision ko, naging selfish ako na pinabayaan ko yung kaibigan ko na mag-suspend, hindi nakapag-exam, bumagsak. After ng lahat ng nangyari yun during examination day, napatawag kami ng teacher namin, na-suspend, bumagsak. Napag-usapan naman namin ng friend ko na kailangan hindi ako masuspend. I think naging selfish ako sa part na yon, and alam ko na intindihan niya ako at magkakaibigan pa din kami. Napag-usapan namin at naiintindihan niya ako sa sitwasyon na mayroon ako. So maraming lesson ang nangyari during that day. So kailangan natin mag-aral, hindi palaging happiness, hindi kailangan nag-enjoy. So kailangan natin ng onting tiyaga sa pag-aaral. So again guys, my name is John Von Perez from Bet ET. Thank you for watching my video, and don't forget the quote of C.D.J. Harris about dilemma. And this is, our dilemma is what we hate change and love it at the same time. What we really want is for things to remain the same but get better. Thank you guys! Hello mga classmates, so for today's vlog is i-explain ko sa inyo kung ano nga ba ang dilemmas at kung paano nga ba ito nakaka-apekto sa ating pagpili sa ating mga sariling decision. So, panoorin niyo po ang ibibigay kong example kung ano nga ba ang dilemmas. Alamin natin ito. So, sabihin na lamang natin na isang araw ay masayang naglalakad si Johnny upang maghanap ng kanyang mabibiling bagong gitara. Bakas sa galaw ni Johnny ang labis na pagkatawa dahil mabibili na rin niya ang kanyang sariling gitara. Hanggat sa mapunta si Johnny sa isang tindahan ng mga gitara sa may Quiapo. Doon niya nakita ang mga iba't ibang klase ng gitara. Mukhang maraming pagpipilian ng gitara dito si Johnny. Hanggat sa makita ni Johnny ang dalawang gitara na ito. Parehong dalawang sa gitarang ito ay nagustuhan ni Johnny. Subalit, kailangan niya lamang pumili ng isa sa dalawang ito. Kaya naman, pinili niya ang gitarang may mas lamang na kalidad.
Dahil nung pinumpara ni Johnny ang dalawang gitara, ay hindi hamak na mas lamang ang isang itim na gitara. Dahil ito ay electric guitar na. Subalit, gusto niya din naman ang isang lumanog na gitara dahil kilalang kilala sa anumang panig ng mundo ang sikat na tatak ng gitarang lumanog. Kaya naman, pumili na lamang si Johnny ng mas magandang gitara sa dalawa. Nang sa gayon, pag siya ay umuwi, ay hindi siya magsisi sa kanyang napili. So nakita natin sa binigay na example ni Johnny na ganun pala ang dilema. Ang dilema pala ay ang pagpili sa dalawang sitwasyon na kung saan ay mahirap pagpilian. So hanggang doon lamang po yung video vlog natin at sana ay marami po kayong natutunan kung ano nga ba ang dilema. So hanggang dito na lamang po.